So hi at welcome muli dito sa ating channel. Ito na mga tol, One Piece Chapter 1118 spoiler. Sa last chapter nga, talagang parang panalo na nga ang Gorosei sa nangyayari sa Egghead Island. Napigilan nga nila at talagang natigil nga ang broadcast. Nakahinga na nga sila ng malalim kasama na si York. Pero sa chapter nga na to, talagang hindi pa nga tapos. May problema pa nga ang mga Gorosei. Matindi nga ang ipapakita sa atin ni Jewel Riboni. At nagbalik nga online ang broadcast ni Dr. Vegapunk. Kaya ayun, syempre bago natin simulan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video ito bilang suporta sa ating channel. So One Piece Chapter 1118 at ang title nga nito ay I Am Free. Hindi pa nga ako sigurado pero maaaring tumutukoy nga ito kay Bonnie at ipapaliwanag nga natin yan later on. At yun, nagsimula nga ang chapter sa nangyari sa Ancient Robot. Kung maalala natin mga tol sa last chapter, inatake nga ito ni Warkery. Bagsak nga ang Ancient Robot at dahil dun talagang natigil nga ang broadcast ni Dr. Vegapunk. At sinasabi nga rito sa spoiler na dahil sa ginawang atake ni Warkery, lumubog nga raw sa dagat ang Ancient Robot. So talagang napakatindi nga ng binitawang atake ni Warkery. Hindi ako sigurado pero parang malayo pa nga sa dagat ang Ancient Robot, pero mukhang tumalsik nga ito ng matindi dahil sa ginawa ng Gorosei. At syempre siguradong malayo nga rin yung tinalsikan dahil sa lumubog nga ito sa dagat. Napakalaki ng Ancient Robot, mas malaki pa nga ito sa mga giant, kaya siguradong sa malalim na bahagi na nga siya ng dagat na punta, kaya nga siya lumubog. At yun syempre dahil nga sa nangyari sa broadcast ni Dr. Vegapunk, marami pang araw karakter ang ipinakita. At kabilang ng araw dyan si Leo at si Rebecca. So ayun, gaya nga kila Bibi, siguradong napakarami pang tao ang na-disappoint dahil sa nabitin nga sila sa mensahe ni Dr. Vegapunk. Pero eto nga ang matindi, balik nga sa Egghead Island mga tol, hindi pa nga talaga tapos ang mission ng mga Elder at ang target naman nila ngayon si Atlas at Lilith. So gusto nga raw ng mga Gorosei na mahuli ang dalawang Vegapunk at siguradong gusto nga ng mga Gorosei na gamitin sa masama ang mga ito. Tulad na lamang sa pagde-develop ng kung ano-ano ang mga weapon. At alam din nga natin na sinabi ni Dr. Vegapunk na talagang may kulang pa nga raw sa Mother Flame. At dahil dyan talagang hindi nga nila papatakasin ang dalawa pang Vegapunk kasama ng mga Straw Hat. So inatake na nga raw ni St. Marcus Mars ang barko ng mga giant at talagang nahihirapan nga raw ang mga giant na protektahan nga ito. So maaaring mga long range attack ang binibitawan ng Gorosei. Nakita natin sa mga nakaraang chapter na kaya niya nga magbuga ng napakatinding laser beam. Talagang napakalakas nga nito kaya siguradong mahihirapan nga ang mga giant. Kaya dahil nga dyan mga tol, sa last part ng chapter bumalik nga sa kanyang Nika form si Luffy. In-encourage niya nga raw si Bonnie na gawin ito at dahil nga dyan nag-transform nga sa full Nika form si Jewel Riboni. Napakatindi nga nito mga tol, talagang mangyayari nga ang duo ng dalawang Nika laban sa mga Gorosei. So ayun, kung maalala nyo mga tol, yung kapangyarihan nga ni Bonnie na Toshi Nomi hindi lang basta-basta naaapektuhan yung edad. Nakakagawa nga rin siya ng distorted future kung saan sa punto nga na to parang siya nga talaga si Nika. At base nga sa nalaman natin talagang mas malakas nga ang Devil Fruit ni Bonnie o talagang mas magagaya niya nga yung gusto niyang gayahin pag malakas yung paniniwala niya. Kung maalala natin, ginamit niya nga yung Gomu-Gomu no kay Saturn dati pero hindi nga ito epektibo at hindi nga naging malakas dahil sa humina nga yung paniniwala niya kay Nika. Pero sa mga nakaraang chapter nakita niya nga mismo na talagang totoo ang Sun God Nika at ngayon talagang ipinakita pa nga sa kanya ni Luffy kung paano nga gawin ito. Kaya talagang ito mga tol, nakapag-transform nga si Bonnie sa full Nika form niya. So asahan na nga natin na gaya nga kay Luffy talagang kulay puti na nga rin si Bonnie. So alam nating may limitation nga ang kapangyarihang ito, maaring hindi nga magtagal si Bonnie pero talagang napakatindi nga ng lakas ni Luffy sa kanyang Nika form. Kaya asahan din natin na napakalakas din ni Bonnie kaya siguradong problema pa nga ito ng mga Gorosei. So eto pa nga mga tol, dahil sa ginawang pag-transform ni Luffy at Bonnie sa kanilang Nika form nagawa nga raw ma-sense ng Ancient Robot ito at mula nga dyan nasabi niyang nandito raw. At dahil nga dyan bumalik nga rin online ang broadcast ni Dr. Vegapunk at sinabi niya nga na ang pangalan nun. So ayun mga tol, base nga sa mga sinabi ni Dr. Vegapunk mukhang meron nga siyang tinutukoy na isang tao sa mga D. So kung sakaling meron ngang traitor, yung ibig sabihin niya maaring si Blackbeard nga talagang tinutukoy ni Dr. Vegapunk. Pero kung ang ibig sabihin niya nga sa mga D merong Joy Boy, siguradong si Luffy nga wala nang iba ang tinutukoy niya. So balikan nga natin yung
yung Ancient Giant mga tol, parang na-disappoint nga tayo sa last chapter dahil sa napakadali nga lang itong napatumba ni Wargery. Pero ngayon mauunawaan natin na talagang nakabase nga sa Sun God Nika ang lakas ng Ancient Robot. Kung maalala natin sa last chapter, bumalik nga sa kanyang normal form si Luffy, kaya siguro din humina ang Ancient Robot at napakadali ngang napabagsak nito. At ngayon na dalawa nga ang Sun God Nika ang nag-transform, mag-expect na nga tayo ng mas matindi. Siguradong babawi nga ang Ancient Robot sa mga Gorosei. Hindi pa nga natin alam sa ngayon yung way para madamage ang mga ito, pero maaaring talagang ang Ancient Robot nga ang magpakita sa atin noon. So ayun mga tol, let me know na lamang sa comment section below kung ano ba ang reaction nyo sa chapter na to. Wala nga ulit tayong break next week, kaya isang linggo lamang yung hihintayin natin para sa kasunod na chapter. I-comment nyo na nga lang dyan sa baba kung ano ba ang reaction nyo sa chapter na to. Kung nagustuhan nyo nga, huwag nyo sana kalimutang mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. At yun, maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!